Ang ugong ng lumang makinang panahi ang musika ni Lena. Sa bawat tahi, sa bawat hibla ng tela, naroon ang pangarap niya. Isang pangarap na muling buuin ang sarili, kalimutan ang hapdi ng kahapon. Ilang taon na rin simula nang maranasan niya ang pinakamalaking sakripisyo ng isang ina, ang iwan ang mga anak na isinilang niya. 4 na taon na. 4 na taon ang pagtakas sa mga alaala, 4 na taon ang pagtatayo muli ng pag-asa. Inayos niya ang isang piraso ng tela, pinagmasdan ang disenyo na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Gusto niyang maging isang sikat na fashion designer, isang pangalan na kinikilala. Ito ang paraan niya para patunayan sa sarili na maihalaga siya, na hindi siya basta-basta lang na naging kikapalit para sa iba. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kung alam lang ng mga tao kung gaano kahirap ang bawat tahi, bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para makalimot sa nakaraan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya pero sinagot din. Magandang araw po, kay Ms. Elena Reyes po ba ito? Magalang na tanong ng boses sa kabilang linya. Ako nga po. Sino po sila? Tugon niya, may bahagyang kaba. Bihira siyang makatanggap ng tawag mula sa hindi niya kilala. Ako po si Leo, personal assistant ni Don Marco Antonio de la Cruz. Nakita po namin ang resume niyo sa website ng agency. Interesado po ba kayong maging live-in yaya ng 4 na anak ni Don Marco? Nalaglag ang cellphone sa kamay ni Lena. Tumigil ang mundo niya. 4 na anak. Don Marco Antonio de la Cruz. Impossible. Hindi. Ayaw niyang maniwala. Ang pangalan na matagal na niyang kinalimutan ay muling bumalik, parang isang masamang panaginip. Hello? Enes Reyes? Andyan pa po ba kayo? Rinig niyang tanong ng boses. Pinulot ni Lena ang cellphone. Live-in yaya? Ng mga anak ni Don Marco. Halos pabulong niyang tanong. Opo. Magandang oportunidad po ito. Malaki po ang sahod at may perks pa. May scheduled interview po kayo mamayang 3:00 sa De La Cruz Mansion. Padadalhan ko po kayo ng address. Pinutol niya ang tawag nang hindi man lang sumasagot. Nakatitig siya sa kawalan, ang dibdib ay parang binibiyak. Ito ba ang tinatawag na tadhana? Matapos ang lahat ng ginawa niya para takasan ang nakaraan, narito na naman ito, bumabalik sa pinakamabigat na paraan. Magiging yaya siya ng sarili niyang mga anak. Ang ideya ay nakakatawa at nakakapanakit ng sabay. Paano niya haharapin ang mga bata na minsan ay nasa loob ng kanyang sinapupunan? Paano niya haharapin ang ama nila, si Marco, na hindi man lang siya matandaan? Sa kabila ng takot, may kakaibang puwersa ang nagtutulak sa kanya. Ang mga bata. Gusto niyang makita sila, kahit sa malayo lang. Gusto niyang malaman kung maayos ba sila, kung masaya ba sila. Ito ba ang pagkakataon niya para maging malapit sa kanila, kahit sa ibang katauhan? Sumuko siya sa nagtutulak na damdamin. Kailangan niyang gawin ito. Para sa mga bata. At para sa sarili niyang kapayapaan. 3:00. Tumapat si Lena sa malaking gate ng De La Cruz Mansion. Hindi pa rin nagbabago ang ingranding istruktura. Para siyang bumalik sa panahong kinatatakutan niya, ang araw na iniwan niya ang kanyang mga anak sa kamay ni Marco. Bumukas ang gate. Sinalubong siya ng isang matandang katiwala na may mapanuring tingin. Ikaw ba si Ime Reyes, ang mag-interview? Opo, sagot niya, kalmado sa labas pero nanginginig sa loob. Dinala siya sa isang malaking sala. Matagal siyang pinaghintay. Ang bawat segundo ay parang isang oras, puno ng pagdududa at kaba. Makikita niya na sila. Makikita niya ang bunga ng paghihirap niya, ang patunay ng kanyang pagmamahal na kailangan niyang isuko. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Mas matangkad pa rin ito, mas may otoridad ang dating, at ang mukha ay parang hindi tumatanda. Ang mga mata nito ay nanatiling malamig, walang emosyon. Hindi man lang siya nakilala. Wala man lang bakas ng pagkakilala sa mga mata nito. Nagpasalamat siya sa maskara ng kahapon na bumabalot sa kanya. Edneth Reyes, bati ni Marco, ang boses ay malalim at walang pagbabago. Salamat sa pagpunta. Salamat din po sa oportunidad, sagot ni Lena, pilit na pinatatag ang boses. Ibinaba ni Marco ang ilang papeles sa mesa. Let's get straight to the point.
Kailangan ko ng mapagkakatiwalaan, responsable, at may karanasan sa pag-aalaga ng bata. 4 ang anak ko, Silio, Mia, at ang kambal na sina Sofia at Gabriel. Napakabuti ng mga bata, pero kailangan nila ng paggabay. Kailangan ko rin ng taong magiging discretion. Habang nagsasalita si Marco, nakarinig si Lena ng mga tawa ng bata mula sa labas. Lumapit siya sa bintana, at doon, sa hardin, nakita niya sila. 4 na maliliit na anghel. Ang pinakamatanda, Silio, ay abala sa paglalaro ng bola kasama si Gabriel. Si Mia ay nakaupo sa damuhan, nagbabasa ng libro. At si Sofia. Si Sofia, na may maliliit na buhok na kulot, ay tumitingin sa mga bulaklak. Ang mga mata niya may pagkakapareho sa kanya. Naramdaman ni Lena ang matinding kakitiran sa dibdib. Ito sila. Ang kanyang mga anak. Malaki na sila. Masaya sila. Narinig niya ang boses ni Marco. Magiging live-in ka. May sarili kang kwarto at sasahod ka ng tea. Hindi na pinansin ni Lena ang sinasabi ni Marco. Ang tanging nakikita niya ay si Sofia. Ang batang babae ay tumingin sa direksyon niya, at sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Isang kakaibang kislap sa mga mata ni Sofia ang parang nagsasabing kilala kita. Napakuyom ang kamao ni Lena, at isang butil ng luha ang nagbanta na pumatak. Ang koneksyon ay hindi mapipigilan. Ang desisyon ay mahirap, ngunit hindi siya nag-alinlangan. Tinanggap ni Lena ang alok ni Don Marco. Hindi dahil sa malaking sahod, kundi dahil sa matinding pagkauhaw na makasama ang mga anak niya, kahit sa ilalim ng ibang katauhan. Sa loob ng De La Cruz Mansion, ang bawat sulok ay tila may alaala, bawat hagdan ay may bigat ng nakaraan. Unang araw niya bilang yaya. Nagising siya ng maaga, ang puso ay kumakabog. Paano niya haharapin ang mga bata? Paano niya itatago ang katotohanan na siya ang kanilang ina? Nagbihis siya ng simpleng uniforme at tiningnan ang sarili sa salamin. Isang bagong Lena. Isang yaya. Hindi isang ina. Pagbaba niya, naroon na ang mga bata sa dining room, kumakain ng almusal. Silio, ang panganay, ay tahimik na kumakain habang nagbabasa ng libro. Si Mia ay masigla, nagkukwento sa kanyang kambal na sina Sofia at Gabriel. At si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Sofia. Mayroong kakaibang hina sa kilos ng bata, isang bagay na hindi niya napansin noong una. Ang puso niya ay kumirot. Good morning, kids, bati ni Lena, pilit na ngumiti. Good morning, Ate Lena, sabay-sabay na bati ng tatlo, maliban kay Leo na tumango lang. Lumapit si Lena kay Sofia, na tahimik na kumakain ng cereal. Kumusta ang tulog mo, Sofia? Malambing niyang tanong, hinaplos ang buhok ng bata. Nagtaas ng tingin si Sofia, ang mga mata nito ay kumikinang. Okay lang po, Ate Lena. May bahid ng pagod sa boses nito. Naramdaman ni Lena ang pag-aalala. May mali sa bata at kailangan niyang malaman kung ano. Ngunit paano? Bilang yaya lamang, limitado ang kanyang magagawa. Kailangan niyang maging maingat. Dumating si Marco sa dining room, nakasuot ng business attire. Good morning, Ina Reyes. Maaga ka pala. Opo, sir. Gusto kong masanay agad sa schedule ng mga bata, sagot ni Lena, hindi tumitingin sa kanya. Good. Ang importante ay maging komportable ka at ang mga bata. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin o kay Mang Tonyo. Ang boses ni Marco ay parang isang utos, walang bahid ng personal na damdamin. Para siyang kausap ng isang empleyado, hindi ang babaeng minsan ay naging bahagi ng pinakamahalagang yugto ng buhay niya. Naramdaman ni Lena ang hapdi. Hindi niya inaasahan na makikilala siya ni Marco, ngunit ang ganitong kawalang pakialam ay mas masakit pa kaysa sa pagkilala. Nagpatuloy siya sa pag-aasikaso sa mga bata, pilit na binabaliwala ang presensya ni Marco. Pagkatapos ng almusal, sinamahan ni Lena ang mga bata sa kanilang paglalaro. Silio ay abala sa pagbabasa sa library. Si Mia at Gabriel ay naglalaro sa hardin. Si Sofia naman ay tahimik na nagdodrawing sa isang sulok ng sala. Lumapit si Lena sa kanya. Ang ganda ng drawing mo, Sofia, puri ni Lena, nakita ang isang bahaghari na may mga ulap. Ngumiti si Sofia. Para po ito sa inyo, Ate Lena. Naramdaman ni Lena ang pag-init ng kanyang mga mata.
Ang simpleng kilos na iyon ay sapat na para basagin ang pader na pilit niyang itinayo. Niyakap niya si Sofia, mahigpit, pilit na pinipigilan ang mga luha. Ang amoy ng bata, ang init ng katawan nito, ay nagbalik sa kanya sa mga araw na hawak niya ito bilang isang sanggol. Salamat, anak, bulong niya, ngunit agad siyang nagulat sa sarili. Salamat, Sofia. Sa hapon, habang nagpapahinga ang mga bata, naglakad-lakad si Lena sa malaking bahay. Ang bawat silid ay malinis at maayos, ngunit may kakaibang lamig. Para bang walang kaluluwa ang bahay na ito. Nakita niya ang isang lumang litrato sa mesa sa isang pasilyo. Isang litrato ni Marco, mas bata, nakangiti, kasama ang isang magandang babae. Ang babae ay may matikas na tindig at matatalim na mata. Ito siguro ang yumaong asawa niya, ang tunay na ina ng mga bata. Naramdaman ni Lena ang isang kurot ng inggit at pagkainggit. Hindi niya dapat maramdaman iyon. Siya ay yaya lamang. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Mang Tonyo, ang matandang katiwala. Edwin Reyes, kumusta ang unang araw mo? Tanong nito, may ngiti sa labi, ngunit ang mga mata nito ay parang naghahanap ng sagot sa bawat galaw niya. Ayos naman po, Mang Tonyo. Ang babait po ng mga bata, sagot ni Lena, pilit na nagiging natural. Mabuti naman. Mahal na mahal ni Don Marco ang mga bata. Kaya nga, napakahalaga na mapagkakatiwalaan ang mag-aalaga sa kanila. Alam mo na, maraming gustong sumira sa pamilya de la Cruz. Ang boses ni Mang Tonyo ay kalmado, ngunit ang kanyang mga salita ay parang babala. Opo, naiintindihan ko po, tugon ni Lena, naramdaman ang bigat ng tingin ni Mang Tonyo. Parang alam nito ang lahat, o maihinala. Siya nga pala, Gia Reyes, saan ka ba talaga galing? Wala kang masyadong background sa resume mo. Tanong ni Mang Tonyo, ang ngiti ay nanatili ngunit ang mga mata ay mas matalim. Naramdaman ni Lena ang pagdududa sa boses nito. Sa probinsya po ako. Nag-aral po ako ng fashion design doon. Gusto ko pong magsimula ng bagong buhay dito sa Manila. Ah, ganoon ba? Bagong buhay. Maganda yan. Sana maging masaya ka dito sa De La Cruz Mansion, sabi ni Mang Tonyo at umalis na. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Ang kanyang pagtakas, ang kanyang pagtatago. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang likod. Hindi siya ligtas dito. May nagbabantay sa kanya. Kinagabihan, matapos patulugin ang mga bata, nagtungo si Lena sa kusina para uminom ng tubig. Naroon si Mang Tonyo, kausap ang isang tao sa telepono. Hindi niya sinasadya, ngunit narinig niya ang ilang salita. Opo, Attorney. Vicky. Bumalik na siya. Kailangan nating maging maingat. Hindi ko pa sigurado kung ano ang plano niya. Pero may kakaiba sa kanya. Opo, ipagbibigay alam ko agad sa inyo ang anumang mangyari. Napatigil si Lena sa paglalakad. Attorney. Vicky. Sino si Attorney? Vicky. At sino ang kisyak na bumalik? Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Hindi kaya siya ang tinutukoy. Ang kaba ay unti-unting lumukob sa kanya. Ang pagdating niya sa bahay na ito ay hindi aksidente. May nagplano nito. At ang taong iyon ay may alam sa nakaraan niya. Hindi napapansin ni Lena, ngunit sa likod ng kanyang malamig na facade, palihim na pinagmamasdan ni Marco ang bawat galaw niya. Mula nang dumating si Iggy Reyes, may kakaibang pagbabago sa bahay. Ang dating tahimik at malungkot na tahanan ay nagkaroon ng buhay. Ang mga bata ay mas masaya, mas malakas ang tawa, lalo na si Sofia. Ang batang iyon, na simula ng ipanganak ay may kakaibang kahinaan sa kanyang puso, ay tila nabuhayan ng loob sa presensya ni Lena. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya si Iggy Reyes. Naupo si Marco sa kanyang opisina, tinatanaw ang hardin kung saan naglalaro ang mga anak at si Lena. Kitang-kita niya kung paano siya nilalapitan ng mga bata, kung paano siya yakapin ni Sofia. Isang kurot sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya maramdaman ang ganoong koneksyon sa mga sarili niyang anak? Palagi siyang abala sa trabaho, sa pagpapanatili ng imperyo ng pamilya de la Cruz. Iyan ang kanyang responsibilidad. Iyan ang tanging alam niyang gawin. Naalala niya ang araw na kinailangan niyang maghanap ng surrogate mother. Ang kanyang yumaong kasintahan, si Denise, ay hindi maaaring magkaanak dahil sa isang bihirang kondisyon.
Namatay si Denise sa isang trahedya bago pa man maisakatuparan ang kanilang pangarap na magkaroon ng pamilya. Isang aksidente. Iyan ang sinabi ng pulis. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may pagdududa pa rin si Marco. Ang trahedyang iyon ang nagtulak sa kanya na ituloy ang plano nila ni Denise, kaya naghanap siya ng surrogate. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Atty. Victoria Ramirez, ang kanyang legal counsel at matagal ng kasama ng pamilya. Maganda si Vicky, matalino at may matinding ambisyon. Matagal na itong may gusto sa kanya, alam niya. Ngunit hindi niya kayang suklian ang damdamin nito. Marco, dear, nakita ko ang bago mong yaya, sabi ni Vicky na may bahid ng pagmamay-ari sa boses nito. Nilapitan nito ang bintana at tiningnan si Elena. Mukhang mahusay naman pero siguraduhin mong walang itinatago ang babaeng iyan. Mahirap na ang panahon ngayon. Vicky, wala kang dapat ipag-alala. Check ang background niya, sagot ni Marco, pilit na pinatatag ang boses. Hindi niya gusto ang tono ni Vicky. Talaga ba, Marco? Kasi may naririnig akong usap-usapan. Ang isang babaeng katulad niya, na biglang lumitaw, ay maaaring may motibo. Baka gusto lang mapalapit sa'yo o sa pera mo, bulong ni Vicky, ang tingin ay mapanuri. Lalo na at single dad ka ngayon. Kailangan mo ng taong mapagkakatiwalaan na magiging kasama mo habang buhay, hindi lang basta-basta yaya. Naiintindihan ni Marco ang punto ni Vicky. Kailangan niya ng appropriate na asawa para sa kanyang mga anak at sa kanyang posisyon. Si Vicky ang perpektong kandidato para sa papel na iyon kung tutuusin. Ngunit bakit tila may pumipigil sa kanya? Vicky, please. Hindi ito ang oras para dyan. Nasa ilalim tayo ng pressure sa pagpapatakbo ng kumpanya, sagot ni Marco, pilit na iniiwas ang usapan. Umupo si Vicky sa harap niya. Speaking of company, Marco. Ang board of directors ay naghahanap ng solusyon sa problema natin sa pamana. Hanggat wala kang legal na asawa, may posibilidad na maapektuhan ang iyong posisyon. Alam mo kung gaano kakomplikado ang huling will and testament ni Dad. Naiinis si Marco. Ang pamana. Ito ang sumasakal sa kanya mula nang mamatay ang ama niya. Ang testamentong nagsasabing kailangan niyang magpakasal sa isang babaeng di karapat-dapat para mapanatili ang buong kontrol sa kumpanya. At ang mga salita ni Vicky ay nagpapaalala sa kanya sa kanyang yumaong kasintahan, si Denise. Si Denise ang tanging nagpapakalma sa kanya sa gitna ng lahat ng kaguluhan ng kanyang buhay. Ang kanyang pagkamatay ay isang malaking dago. Naalala niya ang gabi ng aksidente. Isang malakas na putok. Pagkatapos ay ang katahimikan. Hindi niya makakalimutan ang imahe ni Denise, walang buhay sa loob ng kotse. Ang pulis ay nagpasyang isa itong aksidente dahil sa lasing na driver. Ngunit may isang detalye na palagi siyang iniistorbo. Ang relo ni Denise na palagi nitong suot ay nawawala. At may maliit na pasa sa pulso nito na hindi galing sa banggaan. Hindi niya ito sinabi sa pulis. Hindi niya alam kung bakit. Marco, tanong ni Vicky, nakapansin sa pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. May problema ba? Wala, Vicky. Iniisip ko lang ang mga bata. Hindi ko sila maiwan sa mga kamay ng sinuman, sagot ni Marco, pilit na nag-iiba ng paksa. Nang gabing iyon, matapos makatulog ang mga bata, nagpasya si Marco na suriin ang kanyang lumang opisina sa ilalim ng bahay, isang silid na matagal nang hindi niya pinupuntahan. Doon niya itinago ang mga personal na gamit ni Denise. Huminga siya ng malalim habang binubuksan ang kahon. Naroon ang mga sulat, litrato at ilang alahas. Maya-maya, nahawakan niya ang isang maliit na diary ni Denise. Nakita niya ang isang pahina kung saan may nakasulat na isang kakaibang pangalan, isang pangalan na may kasamang malaking bilog at tanong. Elena Reyes. Naguluhan si Marco. Sino si Elena Reyes? Bakit siya isinulat ni Denise sa kanyang diary? Naramdaman niya ang matinding kaba. Ito ba ay konektado sa kanyang kasalukuyang yaya? Agad niyang binuksan ang drawer ng kanyang desk at kinuha ang resume ni Lena. Elena Reyes. Isang kurot sa kanyang puso. Impossible. Hindi. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text message mula sa isang unknown number. Walang salita, isang litrato lang.
Isang lumang litrato ni Lena, na mukhang mas bata at mas payat, nakasuot ng simpleng damit, hawak ang kanyang tiyan na malaki. Ang larawan ay malabo, ngunit malinaw na si Lena iyon. At ang kasama niyang lalaki sa litrato, nakatalikod, ay may kakaibang pagkakapareho sa kanyang sarili. Naramdaman ni Marco ang paglamig ng kanyang dugo. Sino ang nagpadala nito? At bakit? Ang mga tanong ay bumaha sa kanyang isip. Sino talaga si Elena Reyes? Naramdaman ni Lena ang matinding kaba matapos niyang marinig ang pag-uusap ni Mang Tonyo sa telepono. Attorney Vicky. Ang pangalan ay umalingaw sa kanyang isip. Sino si Vicky? At bakit siya ang pinag-uusapan nila Mang Tonyo? Ang pakiramdam na may nagbabantay sa kanya ay lalong lumakas. Hindi niya maaaring baliwalain ito. Kailangan niyang maging maingat. Kinabukasan, sinubukan ni Lena na obserbahan si Mang Tonyo. Naglagay siya ng isang maliit na diary sa ibabaw ng kanyang kama sa kwarto at umalis sandali. Pagbalik niya, napansin niyang bahagyang gumalaw ang diary. Walang iba kundi si Mang Tonyo ang nakapasok sa kanyang kwarto. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo. May nakakakita sa kanya. Isang hapon, habang binibili ni Lena ang mga gamit para sa mga bata sa isang grocery store, nakaramdam siya ng matinding pananalamin. Paglingon niya, nakita niya si Attorney Victoria Ramirez, nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa kanya ng may malamig na tingin. Nagkukunwari itong nagbabasa ng label ng produkto, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok kay Lena. Ang kaba ay bumalik. Ito ba ang key, Attorney Vicky, na binabanggit ni Mang Tonyo? May pakiramdam si Lena na hindi ito isang simpleng pagkakataon. Umuwi si Lena na may mabigat na pakiramdam. Ang presensya ni Vicky, ang mapanuring mata ni Mang Tonyo, ay nagpasimula ng isang kadena ng mga alaala. Naalala niya ang lalaking naniwala siyang mamahalin siya, ngunit ginamit lamang siya para sa kanyang pera at pagkatapos ay iniwan siyang walang-wala. Si Marco noon ay nasa kanyang pinakamahina, at iyon ang dahilan kung bakit niya kinailangan ang pera mula sa pagiging surrogate. Iyon ang kanyang pinakamadilim na sandali, isang pagkakamali na pilit niyang binubura. Ang takot na muling saktan at lokohin ay laging naroon, malalim sa kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mga alaala ng nakaraan ay parang mga anino na sumasayaw sa kanyang isip. Ang sakit ng pagtataksil, ang kahihiyan, ang kawalan ng kakayahan na protektahan ang kanyang sarili. Lahat ay bumalik. Nanginginig siya sa ilalim ng kumot, pilit na pinipigilan ang mga luha. Ang mga bata. Sila ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Kinabukasan, habang inaalagaan niya si Sofia, napansin ni Lena na may bahagyang ubo ang bata. Hindi ito bago, madalas itong inuubo si Sofia, lalo na sa gabi. Sinabi niya ito kay Marco noon, ngunit tila hindi niya pinapansin. Ngayon, sa kanyang matinding pag-aalala, napansin niya ang kakaibang kulay ng balat ni Sofia, medyo maputla. Niyakap niya ang bata, sinubukan na hindi makaramdam ng takot. Habang hinahanda niya ang gamot ni Sofia, nakita niya ang isang lumang folder sa mesa ng bedside table ni Marco. Nakasulat sa labas ang key Sofia's medical records, confidential. Nag-alinlangan si Lena. Hindi niya dapat tingnan ito. Ngunit ang pag-aalala para kay Sofia ay mas matindi kaysa sa kanyang pag-aatubili. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang unang pahina ay isang ulat ng isang pediatric cardiologist. Ang mga salita ay teknikal, ngunit may ilang salita ang tumatak sa kanya. Congenital heart defect, ventricular septal defect, requires close monitoring. Ang kanyang puso ay parang binagsakan ng malaking bato. Congenital heart defect. Ibig sabihin, ipinanganak na may depekto sa puso ang anak niya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. May mga petsa ng konsultasyon bago pa man siya nagsilang. Bago pa man siya maging surrogate. Ibig sabihin, alam na nila Marco ang kondisyon ni Sofia bago pa man mangyari ang lahat. Hindi lang iyon, may mga sulat din mula sa mga doktor na nagpapayo tungkol sa posibleng komplikasyon sa pagbubuntis at risk sa ina at sa sanggol dahil sa genetic predisposition. Naramdaman ni Lena ang matinding galit. Niloko siya. Hindi lang siya ginawang surrogate, itinago pa sa kanya ang katotohanan na ang kanyang anak ay maisakit. Ang bawat pahina ay parang tumutusok sa kanyang puso. Biglang narinig niya ang yapak ni Marco sa hagdan.
Agad niyang isinara ang folder at ibinalik sa dating pwesto. Nagkunwari siyang nag-aayos ng kumot ni Sofia. Pumasok si Marco sa kwarto, ang mukha ay seryoso. Kumusta si Sofia, Ymer Reyes? May lagnat pa rin po, sir. Saka inuubo, sagot ni Lena, pilit na pinatatag ang boses. Ang galit ay naglulundo sa kanyang lalamunan. Nakita ko po yung folder ng medical records niya, sir. May sakit po ba si Sofia? Nag-iba ang ekspresyon ni Marco. Naging matalim ang kanyang mga mata. Edith Reyes, hindi mo dapat pinakikialaman ang mga personal na gamit ko. Ang boses niya ay malamig at may bahid ng galit. At ang impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga anak ko ay pribado. Pero sir, karapatan ko pong malaman bilang nag-aalaga kay Sofia. Bakit po ito itinago sa akin? Tanong ni Lena, ang boses ay nanginginig. Ang huling bahagi ng pangungusap ay halos pabulong, isang pagtutol na puno ng sakit. Tiningnan siya ni Marco ng matalim. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye, Gila Reyes. Trabaho mo lang ang mag-alaga. Huwag kang lumampas sa iyong limitasyon. May bahid ng pagbabanta ang boses nito. Naramdaman ni Lena ang matinding pagkabigla. Ang mga salita ni Marco ay parang sampal sa kanyang mukha. Limitasyon? Trabaho lang. Siya ang ina. Hindi niya na makaya ang sakit at galit. Nagbanta ang mga luha. Ang kanyang puso ay nabiyak sa libu-libong piraso. Ang mga salita ni Lena ay tumago sa kalamnan ni Marco. Trabaho mo lang ang mag-alaga. Huwag kang lumampas sa iyong limitasyon. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng otoridad, isang pader na pilit niyang itinayo para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya mula sa anumang emosyonal na kaguluhan. Ngunit nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lena, ang pagkabigla na unti-unting lumukob sa mukha nito. Naramdaman niya ang isang kurot ng pagsisisi, ngunit agad niya itong isinantabi. Hindi niya maaaring hayaang maging emosyonal. Ang mga lihim na ito ay para sa ikabubuti ng lahat, lalo na para kay Sofia. Pagkalipas ng ilang oras, habang nagtatrabaho si Marco sa kanyang opisina, hindi niya maiwasang sulyapan ang TV monitor na nakatutok sa playroom. Nakita niya si Lena, nakaupo sa sahig, abala sa paglalaro ng block tower kasama si Sofia. Ang pasensya at lambing ni Lena ay kitang-kita. Ang paraan ng paghawak niya sa kamay ni Sofia, ang pagngiti niya sa bawat tawa ng bata. Isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Palagi siyang abala sa mga meeting, sa mga papeles, sa pagpapatakbo ng kanyang imperyo. Ang oras na dapat sana ay para sa kanyang mga anak ay napupunta sa trabaho. Naalala niya ang mga payo ng mga doktor. Kailangan ng espesyal na pag-aalaga si Sofia. Ang kanyang kondisyon sa puso ay nangangailangan ng patuloy na pagsubaybay at isang kalmadong kapaligiran. Iyan ang dahilan kung bakit niya itinago ang impormasyon kay Lena. Hindi niya gustong mag-alala pa ito o magkaroon ng anumang komplikasyon. Ang pagiging surrogate ay isang transaksyon, isang kasunduan. Walang emosyon na dapat kasama. Iyan ang pinaniniwalaan niya. Ngunit bakit tila may nagbabago sa kanyang pananaw mula nang dumating si Lena? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vicky, nakasuot ng isang eleganteng business suit. Marco, may mahalaga akong kailangan mong pirmahan, sabi niya, inilapag ang isang stack ng mga dokumento sa kanyang mesa. Ito ay tungkol sa trust fund ng mga bata at sa mga ari-arian ng pamilya. Kailangan nating ayusin ito bago magkaroon ng anumang problema sa board. Kinuha ni Marco ang mga dokumento, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ano na naman ito, Vicky? Akala ko ayos na ang lahat ng papeles. Hindi pa, Marco. May mga bagong probisyon sa batas na kailangan nating sundin. At, to be honest, ang iyong posisyon bilang solong ama ay nagiging mas mahirap. Kailangan mo ng isang partner na magiging katuwang mo sa lahat ng bagay, sa negosyo at sa pamilya. Isang asawa, sabi ni Vicky, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Marco. At ang isang yaya, gaano man siya kahusay, ay hindi kailanman magiging sapat. Naramdaman ni Marco ang pagkadismaya. Alam niya ang tinutukoy ni Vicky. Ang pressure mula sa board, ang mga usap-usapan sa lipunan. Kailangan niya ng isang asawa. Isang asawa na magiging karapat-dapat sa kanyang pangalan. Si Vicky ang pinakamainam na pagpipilian. Ngunit sa tuwing naiisip niya iyon, may pumipigil sa kanya.
Vicky, bigyan mo ako ng oras, sagot ni Marco, pilit na pinipigilan ang inis. Wala tayong oras, Marco. Ang mga bata ay lumalaki. Kailangan nila ng isang ina. At ikaw, kailangan mo ng isang kaagapay. Huwag mong hayaang ang isang simpleng yaya ang maging hadlang sa iyong kinabukasan, sabi ni Vicky at lumabas na. Ang mga salita ni Vicky ay umalinggaw sa kanyang isip. Simpleng yaya. Ngunit ang nakikita niya kay Lena ay hindi simpleng yaya. Nakita niya ang isang babaeng may puso, may pagmamahal, isang bagay na matagal nang nawawala sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marco. Ang mga salita ni Vicky ay nagpaalala sa kanyang yumaong kasintahan, si Denise. Ang kanyang kamatayan ay isang misteryo. Ang pulis ay nagpasya na ito ay isang aksidente, ngunit may mga detalye na hindi niya maintindihan. Ang nawawalang relo ni Denise, ang maliit na pasa sa pulso nito. Palagi niyang iniisip na baka may iba pang nangyari. Bumangon si Marco at nagtungo sa kanyang lumang opisina sa ilalim ng bahay. Kinuha niya ang kahon ng mga gamit ni Denise. Sa ilalim ng mga lumang sulat at litrato, nakita niya ang isang maliit na music box na ibinigay niya kay Denise noong kanilang anibersaryo. Binuksan niya ito at ang malambing na tugtog ay pumuno sa silid. Sa loob ng music box, nakita niya ang isang maliit na papel. Isang sulat kamay ni Denise. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang lihim ng puso. Nasa ilalim ng... Ang sulat ay biglang naputol at may bahid ng dugo sa dulo ng papel. Naramdaman ni Marco ang paglamig ng kanyang dugo. Lihim ng puso. Ano ito? At bakit may dugo? Ang mga tanong ay bumaha sa kanyang isip. Mayroong isang bagay na itinago sa kanya. Isang bagay na may kinalaman sa pagkamatay ni Denise. Biglang narinig niya ang boses ni Sofia mula sa itaas. Mama! Mama, gusto ko ng tubig. Napatigil si Marco. Mama! Hindi yaya. Mama! Ang boses ni Sofia ay malinaw, puno ng pagmamahal. Naramdaman ni Marco ang isang matinding suntok sa kanyang dibdib. Ang kanyang sariling anak, tinatawag si Lena na Mama. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na nagpasabog sa kanyang kontroladong mundo. Nang gabing iyon, habang iniisip ang lahat ng nangyari, muling tiningnan ni Marco ang litrato ni Denise sa kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang maliit na detalye sa background ng litrato. Isang kakaibang simbolo sa isang pader sa likod ni Denise. Hindi niya ito napansin noon. Ngayon, tila may nagtutulak sa kanya na alamin kung ano ito. Ang simbolo ay parang isang maliit na ahas na nakabalot sa isang puso. Isang simbolo na nakita niya noon sa isang lugar na hindi niya matandaan. Ang kaba ay unti-unting lumukob sa kanya. Ang lahat ng ito ay konektado. At ang koneksyon na iyon ay nagsisimula kay Elena Reyes. Ang gabi ay tahimik sa De La Cruz Mansion, ngunit ang puso ni Lena ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Marco, ang kanyang malamig na pagtanggi na ipaliwanag ang tungkol sa kalusugan ni Sofia, ay parang tinik na nakabaon sa kanyang dibdib. Ang galit at sakit ay naglulundo sa kanyang kalooban. Paano niya kayang manatili sa bahay na ito, sa piling ng mga anak niya, habang ang katotohanan ay pilit na itinatago sa kanya? Nakatulog na ang lahat, ngunit si Lena ay gising pa rin. Pinagmamasdan niya si Sofia, na tahimik na natutulog sa kanyang kama. Ang maliit na katawan ng bata ay tila mas payat kaysa dati. Hinaplos niya ang noo ni Sofia, at naramdaman niya ang init. Nagulat siya. Mainit ang bata. Mabilis siyang kumuha ng thermometer. 39.5 ki. Nanginginig ang kamay ni Lena. Napakataas ng lagnat. Agad siyang nagising. Sofia! Sofia, anak, gising. Nagising si Sofia, umiiyak. Mama, masakit po ang dibdib ko di. Nataranta si Lena. Ang lagnat, ang ubo at ngayon ang sakit sa dibdib. Ito ba ang bunga ng sakit sa puso na itinago ni Marco? Walang pag-aalinlangan, binuhat niya si Sofia at tumakbo palabas ng kwarto. Marco! Marco! Gising! Si Sofia, may lagnat, sigaw niya habang bumababa sa hagdan. Nagising si Marco, nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Nakita niya si Lena na buhat si Sofia, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari?
May mataas na lagnat si Sofia at masakit daw ang dibdib niya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, halos umiiyak na sabi ni Lena. Agad na kinuha ni Marco ang susi ng kotse. CJ, bilis! Sa ospital tayo. Ang biyahe patungong ospital ay puno ng tensyon. Si Lena ay mahigpit na nakayakap kay Sofia, habang si Marco ay mabilis na nagmamaneho. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanyang anak. Pagdating sa ospital, agad na dinala si Sofia sa emergency room. Si Lena ay pilit na sumama, ngunit pinigilan siya ng mga nurse. Si Marco lamang ang pinayagan. Naramdaman ni Lena ang matinding kawalan ng kapangyarihan. Siya ang ina, ngunit wala siyang magawa. Naghintay si Lena sa labas ng emergency room, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat tunog, bawat yabag, ay nagpapataas ng kanyang kaba. Ilang sandali pa, lumabas si Marco kasama ang isang doktor. Agad na lumapit si Lena sa kanila. Dosi, kumusta po ang anak ko? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Tiningnan siya ng doktor, pagkatapos ay tumingin kay Marco. Don Marco, kailangan nating mag-usap. Edith Reyes, kung maaari po, maghintay po muna kayo sa labas. Hindi. Ako ang nag-aalaga kay Sofia. Karapatan kong malaman, giit ni Lena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nag-alinlangan ang doktor, ngunit tumango si Marco. CJ, Doth. Maaari siyang makinig. Naglakad sila patungo sa isang pribadong silid. Umupo si Lena, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Don Marco, tulad ng napag-usapan natin noon, ang kondisyon ni Sofia ay nagiging mas komplikado, simula ng doktor. Ang kanyang ventricular septal defect ay lumalala. Ang lagnat at ubo ay senyales ng posibleng impeksyon sa baga na dulot ng kanyang kondisyon sa puso. Kailangan nating maging handa sa posibilidad ng operasyon. Naramdaman ni Lena ang matinding pagkabigla. Operasyon? Lumalala? Alam na nila ito noon pa? Dosi, ano po ang ibig niyong sabihin na tulad ng napag-usapan natin noon? Tanong ni Lena, ang boses ay nanginginig sa galit. Alam niyo na po ito bago pa man siya ipanganak. Tiningnan siya ng doktor, nagulat sa kanyang tanong. Opo, La Reyes. Naipaliwanag na po namin kay Don Marco at sa pamilya niya ang lahat ng posibleng komplikasyon bago pa man isinagawa ang surrogate procedure. Mayroon din po kaming mga dokumento na nagpapatunay na naipaliwanag na ang genetic predisposition ng bata sa ganitong kondisyon. Ang mga salita ng doktor ay parang sampal sa mukha ni Lena. Naramdaman niya ang matinding sakit, galit at pagkabigla. Itinago sa kanya ang lahat. Alam na nila Marco ang sakit ni Sofia bago pa man siya maging surrogate. Ginamit lang siya. Hindi lang siya isang surrogate, kundi isang kasangkapan para sa isang pamilyang walang pakialam sa kanyang damdamin. Tumingin si Lena kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Alam mo ang lahat ng ito. At itinago mo sa akin. Bakit, Marco? Bakit mo itinago ang sakit ng sarili kong anak? Nagulat si Marco sa kanyang reaksyon. Lena, Edith Reyes, hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye. Ginawa ko ito para protektahan ka. Ayaw kong mag-alala ka. Protektahan? Protektahan ako. Niloko mo ako, Marco. Ginawa mo akong kasangkapan. Alam mo ba kung gaano kasakit sa isang ina na malaman na maisakit ang anak niya, at itinago pa sa kanya ang katotohanan? Sigaw ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang mga anak ko, ang mga anak natin, maisakit ang isa sa kanila, at alam mo na ito noon pa. Lena, please, kalma. Hindi ito ang oras para dyan. Ang importante ay si Sofia, pilit na sabi ni Marco, lumapit sa kanya. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong lapitan, sigaw ni Lena, umatras. Hindi ko na kayang manatili dito. Hindi ko na kayang magtiwala sa iyo. Pakiramdam ko, niloko mo ako, Marco. Mula simula hanggang ngayon. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng paghihiwalay sa kanyang mga anak noon. Ito ay isang pagtataksil. Isang pagtataksil sa kanyang pagiging ina. Lena, pakinggan mo ako. May dahilan ako, pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagsisisi. Anong dahilan?
Anong dahilan ang sapat para itago ang sakit ng isang bata sa kanyang ina? Wala. Wala kang sapat na dahilan, sigaw ni Lena, ang kanyang mga luha ay umaagos na sa kanyang pisngi. Hindi ko na kayang manatili dito. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang magtiwala sa iyo. Pakiramdam ko, niloko mo ako. Mula simula hanggang ngayon. Tumayo si Lena. Aalis na ako. Hindi ko na kayang magpatuloy. Hindi ko na kayang maging yaya ng sarili kong mga anak habang niloloko mo ako. Lena, hindi. Huwag kang umalis. Paano ang mga bata? Paano si Sofia? Sigaw ni Marco, pilit siyang pinipigilan. Kaya mo na yan, Marco. Ikaw ang ama. At ikaw ang nagtago ng katotohanan, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay malamig at puno ng sakit. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magtiwala sa iyo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Ang kanyang puso ay nabiyak, ngunit kailangan niyang maging matatag. Para sa kanyang sarili. Para sa kanyang dignidad. Hindi ako mananatili sa isang lugar kung saan ako niloloko. Hindi ako mananatili sa isang lugar kung saan ang katotohanan ay itinago sa akin, sabi ni Lena at tumalikod na. Lumabas siya ng silid, iniwan si Marco na nakatayo doon, nag-iisa. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, pilit na tinatakasan ang sakit at galit na bumabalot sa kanya. Wala na siyang pakialam sa trabaho, sa pera, o sa anumang bagay. Ang tanging gusto niya ay makalayo sa lahat ng kasinungalingan. Ang kanyang puso ay sumisigaw, isang sigaw ng isang inang niloko at sinaktan. Naiwan si Marco sa silid ng ospital, tulala. Ang mga salita ni Lena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, bawat isa ay parang matalim na punyal na tumutusok sa kanyang puso. Niloko mo ako, Marco. Hindi ko na kayang magtiwala sa iyo. Ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang dibdib, isang butas na hindi niya inaasahan. Ang kanyang mundo, na matagal niyang kinokontrol, ay biglang gumuho sa isang iglap. Nagmadali siyang lumabas ng ospital, pilit na hinabol si Lena. Ngunit huli na. Wala na siya. Ang kanyang kotse ay wala na sa parking lot. Naramdaman ni Marco ang matinding kawalan. Ang babaeng nagbigay buhay sa kanyang mga anak, ang babaeng nagdala ng init sa kanyang malamig na tahanan, ay umalis na. At siya ang may kasalanan. Ang kanyang pagiging kontrolado, ang kanyang pagtatago ng katotohanan, ang kanyang pagiging manhid sa damdamin ng iba. Lahat ay bumalik sa kanya ngayon. Pag-uwi niya sa mansyon, ang bahay ay tila mas tahimik kaysa dati. Ang mga bata ay nagtatago sa kanilang mga silid, ramdam ang bigat ng pag-alis ni Lena. Si Sofia ay umiiyak, tinatawag ang pangalan ni Ate Lena. Naramdaman ni Marco ang matinding sakit. Hindi lang siya ang nawalan, kundi pati na rin ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa kanyang opisina, nakaramdam si Marco ng matinding pagsisisi. Ang desisyon niyang itago ang kondisyon ni Sofia ay para sa ikabubuti ng lahat, akala niya. Para hindi mag-alala si Lena, para hindi maging komplikado ang sitwasyon. Ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Nawala sa kanya ang babaeng mahalaga sa kanya at ang tiwala ng kanyang mga anak. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vicky. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kakaibang kasiyahan, ngunit pilit itong nagkunwari na nag-aalala. Marco, narinig ko ang nangyari. Umalis na pala ang yaya mo. Sayang naman. Pero, alam mo na, hindi naman siya ang tamang tao para sa posisyon na iyan. Vicky, please. Hindi ito ang oras, sagot ni Marco, ang boses ay puno ng pagod. Kailangan mong maging matatag, Marco. Ngayon pa lang, marami ng usap-usapan tungkol sa pag-alis niya. Kailangan nating ayusin ito bago pa lumala ang sitwasyon, sabi ni Vicky, lumapit sa kanya at hinawakan ang balikat nito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Bilang iyong legal counsel, at bilang iyong kaibigan, gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang iyong pamilya. Naramdaman ni Marco ang pagkalito. Ang mga salita ni Vicky ay tila nakakapanatag, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Anong gagawin natin, Vicky? Simple lang. Kailangan nating maglabas ng statement na nagpapaliwanag sa pag-alis niya. Isang statement na magpoprotekta sa iyong reputasyon at sa reputasyon ng mga bata. At, kailangan din nating isecure ang iyong posisyon sa kumpanya.
May mga papeles akong kailangan mong pirmahan para masiguro na walang makakakuha ng iyong mana, sabi ni Vicky, inilapag ang isang stack ng mga dokumento sa mesa. Sa kanyang pagkalito at pagkalungkot, hindi na masyadong nag-isip si Marco. Pinirmahan niya ang mga dokumento na ibinigay ni Vicky, nagtitiwala sa kanyang legal counsel. Hindi niya napansin ang ilang maliliit na clause na nakasulat sa mga pahina, mga clause na magpapabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang mga balita tungkol sa pag-alis ni Lena. Ngunit hindi lang iyon. May mga usap-usapan din tungkol sa hindi propesyonal na pag-ugali ni Lena, tungkol sa pagiging irresponsable niya, at tungkol sa pagtatangkang manlamang sa pamilya de la Cruz. Ang mga balita ay mabilis na kumalat sa social media at sa mga pahayagan. Naramdaman ni Marco ang matinding galit. Alam niyang hindi totoo ang mga iyon. Alam niyang si Vicky ang nasa likod nito. Tinawagan niya si Vicky. Vicky, ano itong mga balita? Bakit may ganyan? Hindi totoo ang mga sinasabi nila tungkol kay Lena. Marco, kalma. Ito ay bahagi ng proseso. Kailangan nating linisin ang iyong pangalan. Ang babaeng iyon ay umalis ng walang paalam. Kailangan nating protektahan ang iyong pamilya mula sa anumang iskandalo, sagot ni Vicky, ang boses ay kalmado at mapanlin lang. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Naramdaman ni Marco ang pagkagalit. Nagtiwala siya kay Vicky, ngunit tila ginagamit nito ang sitwasyon para sirain si Lena. Ngunit ano ang magagawa niya? Wala siyang kontrol sa mga balita. Isang linggo ang lumipas. Ang mga bata ay patuloy na naghahanap kay Lena. Si Sofia ay lalong humina at ang kanyang lagnat ay pabalik-balik. Naramdaman ni Marco ang matinding pag-aalala. Kailangan niya si Lena. Kailangan siya ng mga bata. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Marco, dumating ang isang courier. Isang sobre na may logo ng korte. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa niya. Isang summons and complaint for child custody and legal guardianship. Ang naghain ng kaso. Attorney Victoria Ramirez, representing Don Marco Antonio de la Cruz. Naramdaman ni Marco ang matinding pagkabigla. Ano ito? Hindi niya ito inutusan. Hindi niya ito alam. Binasa niya ang mga detalye. Ang kaso ay tungkol sa pagkuha ng buong kustodya sa mga bata at ang pagtanggal ng anumang karapatan ni Lena bilang surrogate mother. At ang pinakamasakit sa lahat, may nakasaad na allegations of abandonment and neglect laban kay Lena. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang mga dokumentong pinirmahan niya kay Vicky. Ito pala ang ibig sabihin. Niloko siya ni Vicky. Ginamit siya nito para sirain si Lena at tuluyang alisin sa buhay ng mga bata. Ang galit ay bumaha sa kanyang katawan. Ang lahat ng kanyang pagkalito ay napalitan ng matinding puot. Si Vicky. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng nagpapanggap na kaibigan. Siya pala ang ahas sa dilim. Ang maliit na apartment ni Lena ay tila mas maliit ngayon. Ang tahimik na ugong ng makinang panahi ay hindi na musika sa kanyang pandinig, kundi isang paalala ng kanyang mga pangarap na tila naglalaho. Pilit niyang ibinubuhos ang kanyang sarili sa paggawa ng mga disenyo, sa pagtahi ng bawat piraso ng tela, ngunit ang bawat tahi ay tila may kasamang luha. Ang mga imahe ng kanyang mga anak, lalo na si Sofia, ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga yakap, ang kanilang mga tawag sa kanya na Ate Lena. Ang sakit ng pagkawala ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tuwing susubukan niyang gumuhit. Ang kanyang isip ay lumilipad, bumabalik sa De La Cruz Mansion, sa mga bata. Kumusta na kaya sila? Lalo na si Sofia, ang kanyang kalusugan. Naramdaman niya ang matinding pag-aalala. Ang galit kay Marco ay nanatili, ngunit ang pag-aalala sa kanyang mga anak ay mas matindi. Isang hapon, habang dumadalo siya sa isang fashion event, nakarinig siya ng mga bulungan mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Siya ba yung dating yaya ng mga De La Cruz? Siya nga. Ang sabi, umalis daw ng walang paalam. May problema daw sa ugali. Narinig ko, sinubukan daw niyang manlamang sa pamilya. Hindi ko akalain na may ganoong tao pala. Naramdaman ni Lena ang pag-init ng kanyang pisngi.
Ang mga bulungan ay parang mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Si Victoria Ramirez. Ang babaeng may malamig na mata at mapanlin lang ng ngiti. Ang mga salita ni Mang Tonyo sa telepono ay muling umalinggaw sa kanyang isip. Attorney. Vicky, bumalik na siya, kailangan nating maging maingat. Ito pala ang ibig sabihin. Sinisira ni Vicky ang kanyang reputasyon, sinisira ang kanyang pangarap. Naramdaman ni Lena ang matinding kawalan ng pag-asa. Paano niya lalabanan ang isang taong may kapangyarihan at impluwensya tulad ni Vicky? Ang kanyang pangarap na maging isang sikat na designer ay tila naglalaho na. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila nawawala ng saysay. Sa kanyang pagkalito at pagkabagabag, naisip niya ang isang tao na maaaring makatulong sa kanya. Si Leo. Hindi ang anak niya. Si Leo, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo, na ngayon ay isang abogado. Si Leo ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya sa panahong ito. Tinawagan niya si Leo. Leo, kailangan kita. Ngayon na. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Ikinuwento ni Lena ang lahat kay Leo, mula sa kanyang pagiging surrogate, ang pag-alis niya sa De La Cruz Mansion, ang pagtuklas niya sa sakit ni Sofia, at ang mga balita tungkol sa kanya. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi ko na alam ang gagawin, Leo. Pakiramdam ko, wala na akong pag-asa. Sinisira nila ang buhay ko, sabi ni Lena, ang boses ay nanginginig. Hinawakan ni Leo ang kamay niya. Lena, hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita. Hayaan mong tingnan ko ang mga papeles mo sa surrogacy. Baka may makita akong butas doon. Pero Leo, wala na akong kopya ng kontrata. Nasa kanila lahat, sagot ni Lena, puno ng kawalan ng pag-asa. Kahit na. May paraan pa rin. Kailangan lang natin ng matinding ebidensya, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang sumuko, Lena. Alam kong kaya mo to. Umuwi si Lena, may bahagyang pag-asa sa kanyang puso. Ngunit sa kanyang pag-uwi, nakita niya ang kanyang mga disenyo, nakakalat sa mesa. Ang mga kulay ay tila mas mapusyaw, ang mga linya ay tila mas malabo. Ang kanyang pangarap ay tila nagiging isang malabong alaala. Naramdaman niya ang matinding sakit. Kung mawawala ang kanyang pangarap, ano pa ang matitira sa kanya? Kinuha niya ang isa sa kanyang mga sketch, isang disenyo ng isang eleganteng gown na may mga detalye ng bulaklak. Naalala niya kung paano niya ito iginuhit, puno ng pag-asa at inspirasyon. Ngayon, ang inspirasyon ay tila nawala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya kayang tapusin ang disenyo. Ang kanyang pangarap ay tila naglalaho na. Kinabukasan, tumawag si Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Lena, may nahanap ako. May kakaiba sa mga papeles ng surrogacy mo. Hindi ito normal. Mayroong isang clause na napakaliit na nakasulat, halos hindi makita. Ito ay tungkol sa waiver of rights ng surrogate mother, ngunit mayroong isang bagay na hindi tugma. Mayroon din akong nakita sa public records na hindi ko maintindihan. Ito ay tungkol sa isang amendment sa kontrata na tila ginawa ng walang kaalaman mo. Ito ay maaaring magpabago sa lahat. Naramdaman ni Lena ang pagkabigla. Isang amendment? Nang walang kaalaman niya? Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ano ang ibig sabihin nito? May pag-asa pa ba? O isa na namang bitad? Ang maliit na simbolo ng ahas na nakabalot sa puso, na nakita ni Marco sa lumang litrato ni Denise, ay hindi na mawala sa kanyang isip. Ito ang nagtulak sa kanya na muling buksan ang kaso ng pagkamatay ng kanyang yumaong kasintahan. Mayroon siyang pakiramdam na mayroong isang bagay na itinago sa kanya, isang bagay na konektado sa kasalukuyang kaguluhan sa kanyang buhay. Naglakad si Marco patungo sa kanyang lumang opisina sa ilalim ng bahay, ang lugar kung saan niya natagpuan ang diary ni Denise at ang music box. Kinuha niya ang mga lumang police report tungkol sa aksidente. Binasa niya ang bawat salita, bawat detalye. Ang pulis ay nagpasya na ito ay isang aksidente, isang lasing na driver ang may kasalanan. Ngunit may isang detalye ang palaging bumabagabag sa kanya, ang nawawalang relo ni Denise. At ang maliit na pasa sa pulso nito na hindi tugma sa mga pinsala mula sa banggaan. Habang nagbabasa,
nakita niya ang isang maliit na footnote sa report, isang pangalan ng isang saksi na hindi niya napansin noon, Mang Tonyo, caretaker. Nagulat si Marco. Si Mang Tonyo. Ang kanyang katiwala. Bakit hindi niya ito sinabi sa kanya? Agad na tinawag ni Marco si Mang Tonyo sa kanyang opisina. Ang matandang katiwala ay pumasok, ang mukha ay kalmado, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Mang Tonyo, may kailangan akong itanong sa iyo. Simula ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Naalala mo ba ang aksidente ni Denise? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang saksi sa insidente? Nanginginig ang mga kamay ni Mang Tonyo. Sir! Don Marco. Patawarin niyo po ako. Pinilit po ako ni Atty. Vicky na huwag magsalita. Sabi niya, mas makabubuti raw po para sa pamilya de la Cruz. Naramdaman ni Marco ang matinding pagkabigla. Si Vicky. Anong ibig mong sabihin? Anong alam ni Vicky sa pagkamatay ni Denise? Sir, si Atty. Vicky po ang nag-utos sa akin na kunin ang relo ni Ms. Denise sa crime scene. Sabi niya, wag daw po akong magsalita tungkol doon. At may nakita po akong lalaki na kausap ni Ms. Denise bago po ang aksidente. Nagtatalo po sila. Hindi ko po nakita ang mukha ng lalaki, pero sinabi po ni Atty. Vicky na huwag ko raw po itong banggitin sa pulis, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Naramdaman ni Marco ang matinding galit. Si Vicky. Ang lahat ng ito ay konektado kay Vicky. Ang pagtatago ng sakit ni Sofia, ang pag-alis ni Lena, at ngayon ang pagkamatay ni Denise. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Agad na tinawagan ni Marco si Vicky. Vicky, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Sa opisina ko. Pagdating ni Vicky, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Marco, may problema ba? Huwag kang magkunwari, Vicky. Alam ko na ang lahat, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang relo ni Denise. Ang lalaking kausap niya bago ang aksidente. Ang pagtatago mo sa akin ng katotohanan tungkol sa pagkamatay niya. Ano ang kinalaman mo dito? Nawala ang ngiti sa labi ni Vicky. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. So, nalaman mo na pala. Well, Marco, hindi mo kailangan malaman ang lahat. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama para sa iyo at sa pamilya de la Cruz. Tama. Ang manloko. Ang magtago ng katotohanan. Ang sirain ang buhay ni Lena, sigaw ni Marco, tumayo at lumapit kay Vicky. Sabihin mo sa akin, Vicky. Ano ang totoo sa pagkamatay ni Denise? Tumawa si Vicky, isang malamig na tawa. Ang totoo ay si Denise ay may ibang lalaki. At ang lalaking iyon ang nagtulak sa kanya sa aksidente. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ang pangalan mo, ang pangalan ng pamilya de la Cruz. At tungkol kay Lena, siya ang problema. Siya ang nagdadala ng gulo sa buhay mo. Hindi siya karapat-dapat sa iyo, Marco. Ako ang karapat-dapat. Ako ang magiging asawa mo. Ako ang magiging ina ng mga anak mo. Naramdaman ni Marco ang matinding pagkabigla. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nagkatotoo. Si Vicky. Siya ang mastermind sa likod ng lahat ng kaguluhan. Baliw ka, Vicky. Hindi ko kailanman mamahalin ang isang tulad mo. At hindi ka magiging ina ng mga anak ko, sigaw ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Malalaman natin yan, Marco. Sa korte. Ngayon. Mayroon akong mga ebidensya na magpapatunay na si Elena Reyes ay hindi karapat-dapat na maging yaya ng mga anak mo. At sa oras na matalo siya sa kaso, wala na siyang karapatan sa mga bata. At ikaw, mapipilitan kang magpakasal sa akin para mapanatili ang iyong mana, sabi ni Vicky, at umalis na, iniwan si Marco na puno ng galit at pagsisisi. Sa korte, ang silid ay puno ng tensyon. Naroon si Lena, kasama si Leo, ang kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit mayroong determinasyon sa kanyang mga mata. Naroon din si Marco, nakaupo sa kabilang panig, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nagsimula ang paglilitis. Ipinresinta ni Vicky ang kanyang mga ebidensya. Isang video na pinutol-putol, nagpapakita kay Lena na tila nagpapabaya sa mga bata.
Mga peking dokumento na nagpapakita ng masamang pag-ugali ni Lena. Mga testimonya mula sa mga taong binayaran ni Vicky para magsinungaling. Ang lahat ay nakaplano ng perpekto. Narinig ni Marco ang bawat salita, ang bawat kasinungalingan. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit. Si Lena, ang inosenteng babae, ay sinisira ni Vicky. At siya ang may kasalanan. Siya ang nagtiwala kay Vicky. Siya ang nagpabaya. Your Honor, batay sa mga ebidensyang iprinisinta, malinaw na si Iglesia Elena Reyes ay hindi karapat-dapat na maging yaya ng mga bata. Ang kanyang pag-ugali ay mapanganib sa kapakanan ng mga menor de edad, sabi ni Vicky, ang kanyang boses ay puno ng pananagumpay. Tumingin si Marco kay Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang pangarap, ang kanyang mga anak, ang kanyang pag-asa, ay tila naglalaho na. Naramdaman ni Marco ang matinding pagsisisi. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Dahil sa kanyang pagiging kontrolado, sa kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Your Honor, ang korte ay pansamantalang sinususpinde ang karapatan ni Ms. Elena Reyes na maging yaya ng mga bata. Magkakaroon tayo ng isa pang pagdinig para sa huling desisyon, sabi ng hukom. Naramdaman ni Marco ang matinding sakit. Ang lahat ay nawala. Si Lena, ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Ang lahat ay nawala dahil sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lahat ay tila nawala ng saysay. Ang mga salita ng hukom ay umalingaw pa rin sa kanyang tenga, parang isang matalim na busina na nagpapahiwatig ng kanyang pagkatalo. Pansamantalang sinususpinde ang karapatan ni Ms. Elena Reyes na maging yaya ng mga bata. Ang bawat salita ay tumusok sa kanyang puso, nag-iwan ng butas ng sakit at kawalan. Nakaupo si Lena sa maliit niyang apartment, nakatitig sa kawalan, ang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak. Nawala ang lahat. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pangarap, ang kanyang dignidad. Pakiramdam niya, siya ay isang basag na salamin na ang bawat piraso ay kumalat sa sahig, hindi na kailanman mabubuo. Ang kanyang kaibigan at abogado, si Leo, ay pilit siyang inaalo, ngunit walang salita ang makakapawi sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang pagtataksil ni Marco, ang paglilinlang ni Vicky, ang lahat ay tila isang bangungot na ayaw magtapos. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sumuko, ngunit ang mga luha ay naubos na. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding kawalan ng laman. Biglang may kumatok sa pintuan. Nang buksan ni Leo, tumambad sa kanila si Marco, ang mukha ay gusot, ang mga mata ay namumula. Hindi na ito ang Marco na may malamig na tingin at kontroladong kilos. Ito ay isang lalaking durog, puno ng pagsisisi. Lena D. Tawag ni Marco, ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Nag-alinlangan si Lena. Ang galit sa kanya ay nanatili, isang naglalagablab na apoy sa kanyang puso. Ngunit sa mga mata ni Marco, may nakita siyang kakaibang bagay, sakit na kasing tindi ng kanyang sarili. Ano pa ang gusto mong sabihin, Marco? Hindi ba sapat na ang lahat ng ginawa mo? Matalim na tanong ni Lena, ang kanyang boses ay malamig. Hindi, Lena. Hindi sapat. Kailangan mong marinig ang totoo. Ang lahat ng totoo, sabi ni Marco, lumapit sa kanya at lumuhod. Patawarin mo ako, Lena. Naging bulag ako. Naging bobo ako. Niloko ako ni Vicky at ginamit niya ako para sirain ka. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil sa pagmamay-ari, dahil sa takot na mawala ang mana ko, at dahil sa mga lihim na itinago sa akin. Nagulantang si Lena sa mga sinabi ni Marco. Naguguluhan siya. Anong sinasabi mo? Sinimulan ni Marco ang kanyang kwento. Ang lahat ng kanyang natuklasan, ang pagmamanipula ni Vicky sa mga papel ng surrogacy, ang katotohanan na alam niya ang sakit ni Sofia bago pa man siya ipanganak, ang misteryo sa pagkamatay ni Denise, at kung paano niya nalaman na si Vicky ang nasa likod ng lahat. Ipinakita niya kay Leo ang mga ebidensya, ang kopya ng amendment sa kontrata, ang sulat ni Denise na may dugo, ang pahayag ni Mang Tonyo, at ang mga surveillance footage na kinuha niya sa bahay na nagpapakita ng pakikipag-ugnayan ni Vicky sa mga peking saksi. Si Vicky siya ang may kagagawa ng lahat. Siya ang nagmanipula sa akin para paniwalaan na ikaw ay masama, Lena. Siya ang nagplano ng lahat para makuha ang mana ng pamilya at para maging asawa ko, paliwanag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng puot at pagsisisi.
Ang pagkamatay ni Denise hindi ito aksidente. May kinalaman si Vicky doon. Pinagtakpan niya ang lahat at ginamit niya ang lahat para kontrolin ako. Habang nakikinig si Lena sa bawat salita, ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay pag-unawa. Ang Marco na nasa harapan niya ay hindi ang malamig at walang pusong taong akala niya. Ito ay isang lalaking nabiktima rin, isang lalaking nagdala ng matinding pasakit at pagsisisi. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata ni Marco, pareho silang nilinlang, pareho silang sinaktan. Ang lahat ng ito ang lahat ng aking pagdududa, tama pala ako, bulong ni Lena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit. Lena, alam kong hindi sapat ang paumanhin ko. Alam kong nasaktan kita ng sobra, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit, naniniwala akong may pagkakataon pa tayo. Para sa mga bata. Para sa atin. Bibigyan kita ng hustisya. Ibubunyag ko ang lahat ng kasinungalingan ni Vicky sa korte. Ipapanalo natin ang kaso at babalik ka sa mga anak natin. At gagawin ko ang lahat para bumalik ang tiwala mo sa akin. Tiningnan ni Lena si Marco. Nakita niya ang pagkasira nito, ang pagmamahal sa kanyang mga mata para sa kanyang mga anak. Ang kanyang pagiging ina ay nagtulak sa kanya na magpatawad. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting nawala, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, pakikiramay at marahil, isang bahagyang pag-asa. Salamat, Marco, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay halos pabulong. Salamat sa katotohanan. Nang gabing iyon, nagplano sila ni Leo at Marco ng kanilang susunod na hakbang. Ang mga ebidensya ni Marco ay malakas, sapat upang ibagsak si Vicky. Ang pag-asa ay nagsimulang sumilay sa puso ni Lena. Hindi pa tapos ang laban. Kinaumagahan, bago ang huling pagdinig sa korte, lumapit si Marco kay Lena. Nandoon pa rin ang sakit sa kanyang mga mata, ngunit may determinasyon na rin. Hinawakan ni Marco ang mga kamay ni Lena, mahigpit, at tiningnan niya ito sa mga mata. Lena, simula ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Alam kong marami akong kasalanan sa iyo. Ngunit ang pagdating mo sa buhay namin ay nagpabago sa lahat. Ikaw ang nagdala ng init at pagmamahal sa bahay na ito. Ikaw ang tunay na ina ng mga anak ko. Hindi lamang bilang yaya, kundi bilang isang tunay na bahagi ng pamilya namin. Ang pamilya ko ay hindi kumpleto kung wala ka. Ang mga salita ni Marco ay tumagos sa puso ni Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi na ito ang malamig na Marco. Ito ay isang lalaking nagpakumbaba, isang lalaking handang magbago, isang lalaking nag-aalok sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang pinapangarap, isang tunay na pamilya. Ang araw ng pagdinig ay dumating, puno ng tensyon at pag-asa. Nakaupo si Marco sa kanyang upuan, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa tabi niya, naroon si Lena, ang kanyang mukha ay kalmado na ngayon, ngunit may bahid pa rin ang sakit. Sa kabilang panig, nakaupo si Vicky, ang kanyang mukha ay matigas, puno ng pagmamataas, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Alam ni Marco na ito ang araw na magbabago ang lahat. Nagsimula ang paglilitis. Ipinresinta ni Leo, ang abogado ni Lena, ang kanilang mga ebidensya. Ngunit ang pinakamalakas na ebidensya ay nagmula kay Marco. Tumayo si Marco sa harap ng korte, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang natuklasan, ang pagmamanipula ni Vicky sa mga dokumento, ang pagtatago niya sa sakit ni Sofia, ang kanyang paggamit sa kanya para sirain si Lena, at ang kanyang koneksyon sa pagkamatay ni Denise. Your Honor, ang lahat ng aking mga pagkakamali ay dulot ng pagmamanipula ni Atty. Victoria Ramirez, sabi ni Marco, tumingin kay Vicky. Ginamit niya ang aking pagiging bulag sa katotohanan, ang aking pagkabigo na protektahan ang aking pamilya, para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ang mga ebidensyang ito ay magpapatunay na siya ang nasa likod ng lahat ng kasinungalingan at panlilinlang. Ipinakita ni Marco ang mga dokumento, ang mga surveillance footage, at ang testimonya ni Mang Tonyo. Ang bawat ebidensya ay parang matalim na punyal na tumutusok sa pagkatao ni Vicky. Ang kanyang mukha ay unti-unting namutla, ang kanyang pagmamataas ay naglaho, napalitan ng takot at galit. Lies? All lies, sigaw ni Vicky, tumayo mula sa kanyang upuan. Sinungaling ka, Marco. Ginagamit mo lang ang babaeng iyan para takasan ang responsibilidad mo. Ngunit huli na.
Ang mga ebidensya ay napakalakas. Ang hukom ay nagbigay ng desisyon. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta, ang korte ay nagpasya na si Atty. Victoria Ramirez ay may pananagutan sa mga kasong panlilinlang, pagmamanipula ng ebidensya at pagpapabaya. Siya ay ipinapataw ng parusa at ang kanyang lisensya sa pagiging abogado ay binawi. At tungkol sa kaso ng kustodya, ang korte ay nagpasya na ibalik ang karapatan ni Elena Reyes bilang legal guardian ng mga bata, kasama si Don Marco Antonio de la Cruz. Naramdaman ni Lena ang matinding ginhawa. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang sakit, ay tila naglaho sa isang iglap. Tumingin siya kay Marco at nakita niya ang ngiti sa labi nito. Isang ngiti na puno ng kaligayahan at pag-asa. Pagkatapos ng pagdinig, lumapit si Marco kay Lena. Lena, salamat. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Salamat din, Marco. Salamat sa pagiging matapang at sa paglabas ng katotohanan, sagot ni Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Umuwi sila sa De La Cruz Mansion. Ang bahay ay tila mas maliwanag ngayon, mas puno ng buhay. Ang mga bata ay tumakbo papalapit kay Lena, niyakap siya ng mahigpit. Ate Lena! Bumalik ka na! Naramdaman ni Lena ang matinding pagmamahal. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang tahanan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang lahat. Si Marco ay naglaan ng mas maraming oras sa mga bata. Naglalaro sila sa hardin, nagbabasa ng mga libro at nagkukwentuhan. Si Lena ay patuloy na nag-aalaga sa mga bata, ngunit ngayon mayroon siyang karapatan. Siya ay isang ina, hindi lamang isang yaya. Isang hapon, dinala ni Marco si Lena sa isang tahimik na lugar sa Tagaytay, sa isang burol na tanaw ang Taal Lake. Ang hangin ay sariwa at ang tanawin ay napakaganda. Naroon ang isang maliit na puntod, may nakasulat na pangalan ni Denise. Lena, gusto kong maging tapat sa'yo, simula ni Marco, ang kanyang boses ay malungkot. Si Denise siya ang kasintahan ko noon. Mahal na mahal ko siya. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng malaking sugat sa akin. Kaya ako naging ganito, malamig, kontrolado. Akala ko, ang pagtatago ng lahat ng sakit ay ang tanging paraan para makabangon ako. Ngunit nagkamali ako. Ang pagtatago ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa katotohanan mismo. Ikinuwento ni Marco ang lahat kay Elena tungkol kay Denise, ang kanilang mga pangarap at ang kanyang sakit sa pagkawala nito. Nakinig si Lena ng tahimik, ang kanyang puso ay puno ng pakikiramay. Naiintindihan ko, Marco, sabi ni Lena, hinawakan ang kamay niya. Ako rin, may pinagdaanan. May isang lalaki na niloko ako, kinuha ang lahat ng aking pera, at iniwan akong walang-wala. Iyon ang dahilan kung bakit ako naging surrogate. Gusto kong makalimot, gusto kong magsimula ng bagong buhay. Ngunit ang sakit ay nanatili. Ang takot na muling lokohin ay laging naroon. Nagtinginan sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-unawa. Pareho silang nasaktan, pareho silang nagtago ng mga lihim, pareho silang naghahanap ng pagpapagaling. Lena, gusto kong pagalingin natin ang isa't isa, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Gusto kong bumuo tayo ng isang pamilya, isang tunay na pamilya, na nakabatay sa katotohanan at pagmamahal. Hindi na tayo magtatago ng anumang lihim sa isa't isa. Ngumiti si Lena, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha. Gusto ko rin yan, Marco. Sa paglubog ng araw, habang nakatanaw sa magandang tanawin ng Taal Lake, lumuhod si Marco sa harap ni Lena. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Walang mamahaling singsing, isang simpleng singsing lamang na may isang maliit na perlas. Lena, alam kong marami tayong pinagdaanan. Marami tayong sugat. Ngunit naniniwala ako na tayo ay nakatadhana para sa isa't isa. Ikaw ang nagdala ng buhay sa akin, sa mga anak ko. Ikaw ang nagpabago sa akin. Elena Reyes, will you marry me? Will you be the wife, and the true mother of our children? Tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Naramdaman ni Lena ang matinding kaligayahan. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ito ang pangarap niya. Ito ang pamilyang matagal na niyang hinahanap. Ang simpleng singsing na may perlas sa kamay ni Lena ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang simbolo ng isang bagong simula, ng isang pag-ibig na dumaan sa matinding pagsubok.
Opo, Marco. Yes, I will marry you, bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang yakap ni Marco ay mahigpit, puno ng pagmamahal na matagal nang nakatago. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit at paghihirap, natagpuan niya ang kanyang tahanan. Ang unang bagay na ginawa ni Lena ay idisenyo ang sarili niyang wedding gown. Sa bawat tahi, sa bawat piraso ng tela, inilalagay niya ang kanyang puso at kaluluwa. Ang disenyo ay simple ngunit elegante na may mga detalye ng bulaklak na sumisimbolo sa pag-asa at paglago. Ang likod ng gown ay mayroong 4 na maliit na bordang bituin na kumakatawan sa kanyang 4 na anak. Ito ay hindi lamang isang damit, ito ay isang kwento ng kanyang paglalakbay mula sa sakit patungo sa pagpapagaling, mula sa kawalan patungo sa pagkumpleto. Ang kasal ay ginanap sa Jardín ng De la Cruz Mansion, isang pribado at intimate na seremonya. Walang ingranding selebrasyon, walang maraming bisita. Tanging ang kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan lamang ang naroon. Ang mga bata, sina Leo, Mia, Sofia, at Gabriel, ang nagsilbing flower girls at ring bearers. Nakita ni Lena ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga mata na kumikinang sa tuwa. Ito ang pamilyang matagal na niyang pinangarap. Habang naglalakad si Lena sa isle, nakita niya si Marco, nakatayo sa dulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ito ang lalaking minsan niyang kinamuhian, ang lalaking nagtago ng katotohanan. Ngunit ngayon, siya ang lalaking minamahal niya, ang lalaking nagpakumbaba at nagpakita ng tunay na pagmamahal. Edo, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Edo, tugon ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang halik nila ay puno ng pag-asa, pagpapatawad at pangako. Sa wakas, ang kanilang mga puso ay nagkaisa. Pagkatapos ng kasal, hindi tumigil si Lena sa paghabol sa kanyang pangarap. Sa tulong ni Marco, binuksan niya ang kanyang sariling fashion studio. Sa loob ng ilang buwan, inilunsad niya ang kanyang unang koleksyon na pinangalanan niyang P-Rebirth. Ang bawat disenyo ay sumasalamin sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagbangon mula sa abo. Ang fashion show ay isang tagumpay. Ang mga tao ay humanga sa kanyang mga disenyo, sa kanyang talento. Nakita niya si Marco, nakaupo sa harap, kasama ang kanilang mga anak. Sila ang kanyang inspirasyon, ang kanyang lakas. Sa wakas, narating niya ang kanyang pangarap. Hindi lamang bilang isang designer, kundi bilang isang ina at isang asawa. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin, pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro, naramdaman ni Lena ang matinding kapayapaan. Si Sofia, na ngayon ay mas malakas at mas masigla, ay tumatakbo kasama ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang kondisyon sa puso ay patuloy na binabantayan, ngunit sa tulong ng mga doktor at sa pagmamahal ng kanyang pamilya, siya ay unti-unting gumagaling. Niyakap ni Marco si Lena at hinalikan ang kanyang noo. Masaya ka ba, Lena? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Lena. Masayang masaya, Marco. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Mula sa sakit, sa pagtatago, sa pagkawala natagpuan ko ang lahat. Tiningnan niya ang mga bata, pagkatapos ay tumingin kay Marco. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng mga twist at turns, ng mga luha at mga ngiti. Ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay nagdulot sa kanya sa lugar na ito, sa piling ng kanyang pamilya, sa piling ng kanyang pag-ibig. Ang lahat ng paghihirap ay nagkakahalaga. Ang pamilya natin ito ang lahat, bulong ni Lena, mahigpit na niyakap si Marco. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ito ang kanyang habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Lena at Marco, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, lihim, at sa huli, tunay na pagmamahal. Mahal kong mambabasa. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata ng ang halik ng kahapon, kasama ko kayo sa isang pambihirang paglalakbay. Mula sa pinakamadilim na sandali ng pagtatago at sakit, hanggang sa pinakamaliwanag na liwanag ng pag-asa at pagmamahal, naging saksi kayo sa pagbuo ng isang pamilya na pinagbuklod ng tadhana at pagpapatawad. Hindi madali ang isulat ang kwentong ito. May mga pagkakataong naramdaman ko ang sakit ni Lena at Marco, ang kanilang mga pagkalito at pagdududa. Ngunit sa bawat karakter, inilagay ko ang aking puso at pinangarap ko ang kanilang kaligayahan. Ang paglikha ng mundong ito, kung saan ang mga lihim ay nabubunyag at ang mga sugat ay naghihilom, ay naging isang personal na paglalakbay din para sa akin.
Naway sa pagtatapos ng kwentong ito, dala nyo ang mga mensahe ng pag-ibig na walang hanggan, ng kapangyarihan ng pagpapatawad, at ng pag-asa na laging mayroong pagkakataon para sa isang bagong simula. Ang pamilya, anuman ang pinagmulan, ay nabubuo sa tiwala, pag-unawa at walang kondisyong pagmamahal. Ito ang pamilyang pinangarap ni Lena at Marco, at ito rin ang pamilyang ating lahat ay hinahangad. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa inyong mga puso na nakinig at nakiramay. Ang inyong pagsuporta ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang tapusin ang akdang ito. Kung mayroon kayong mga saloobin o damdamin na nais ibahagi, huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe. Lubos na gumagalang. Kilig bawat sandali,